Meron kami isang maliit na tindahan kasi sa loob na inuupahan lang din namin na yung palang nung pagkaalam ko, nung wala sila, sinalubong ako ng isang kapatid ko, umiiyak na hindi ko naman alam kung anong iniiyak niya. Tapos sabi niya, Manong, damanang presi. Yun lang ang salita niya. Tapos alam ko, nakalabas sila o ano, hindi naman pala. Wala silang exitan na iba kundi doon sa may CR ng lalaki sa sinihan, sa gilid. Kaya lang nung malaman ko na wala, nanlumo ako, hindi ko alam ang gagawin ko. Andiyan, lalakad ako, pumunta ako sa may bubong ng Olympian Lanes kasi yun ang katabi niya. Katabi niya yung Olympian Lanes, tapos sa kabila niya, yung sinihan na. Tinitingnan ko kung anong nangyari. Hindi naman bumagsak yung sinihan na mismo, pero yung flooring ng sinihan, yung flooring niya, kasi yung sinihan na yan, nung nalaman ko na lang, condemn pala yung sinihan na yan. Mantagal na palang condemn. Kaya marupok na pala yung sinihan. Kaya concrete yun, concrete doon sa loob. Kaya yung bumagsak na ceiling nila doon sa tindahan, yun ang nag-trigger sa kanila doon sa baba na nabagsakan sila. Ilang days pong ilang days po bago nahanap? Nung na-revive sila, nakita sila nung 7 days, magsi 7 days, 1 week kamo na lang. 1 week. Iba-ibang klase miners na nagpunta ron. Meron tayong miners dito na nagpunta dito na taga Manila, ay taga Baguio, pero ang huling nakahanap sa kanila before the 7 days yata yun na hapon na yung mga minero ng Mindanao. Sila ang nagpunta rito, sila ang huli. Ang nalaman ko lang na tiga Mindanao. Yun lang pagkaalam ko, taga Mindanao. Hindi ko alam kung ilan sila, gaano karami sila na nagpunta dyan. Pero ang tagal na nahukay sila bago, nung nahukay na sila nung kuwan na yun, pati yung bayaw ko na isa, yung nasa PLDT, si Ruben, sumama rin sa ilalim. Kaya yun, nakita niyan yung pamilya ko na yung panganay ko ay siya yung nakadipang ganyan, na pinoprotektahan niya yung nanay niya, kapatid niya, at saka yung pamangkin. Ay yung pamangkin ng yung bali pinsan niya. Na isang yung anak ko na-graduating na sa high school sana, saka yung pangalawa mag-aaral pa lang ng kinder, yung isa nag-aaral na ng grade 1, yung pinsan nila. Bali, 4 sila na nakulong doon. Nung ilalabas na sila, naka-plastic bag na sila. Kaya makapal yung plastic bag nila. Walang time na sa puninarya na parang na ginagawa natin na tradisyon na sa puninarya ng ilang araw. Wala na yun. Kung na yun. Nung dinala na sila dun sa may fire department, dun nakalatag na sila dun na hinahanapan na lang ng uncle ko, yung kapangalan ko, Henry Lin, na naghanap ng kabaon para sa kanilang 4. Pero yung nangyari, yung isa pa, masyadong malaki yata yung sa bunso ko. Kaya naghanap na naman sila ng panibagong kuwan kasi hindi parang bang kung magulo. Ang hirap yung nagdidesisyon ka kagad na kapag yung kabaon nila kung ano ibibigay, parang yun na. Pero ano mo naman nasa katawan ng tao. Kaya nung nahanapan ng isang mas maliit, dinala na namin ngayon sa may cemeteryo, sa old cemetery.
Yun nga sinasabi ko, walang bas-bas man lang o ano ng mga pare. Basta nung, siyempre, sa kanya siguro, baka yung, ayaw ko, yung sarili ko, wala sa, ano eh, nasa kanila yung isip ko eh. Ngayon, nung ililibing na sila, andyan naman yung mga bayaw ko at mga hipag na umaalalay din. Kaya nga nung naghanap na naman ng lugar doon sa may old cemetery, may nakita na naman yung uncle ko, nakilala niya yung nag-caretaker ng cemetery na doon silang apat. Medyo maluwang naman yung lugar. Kaya lang parang naguguho pagka umuulan. Kaya marami rin akong hirap dyan sa nangyari na yan na andyan re-reparin mo, aayusin mo na kunin mo lang yung parang pinaka-boundary nila. Sa tuwing every year, pupunta ka ron, maglilinis ka pa. Kung minsan nga, nagdadala na lang ako ng kasama ko dyan sa sementeryo. Inuupahan ko yun para maglinis lang. Tapos, uwi na naman ng kung ano, pinaumagaan, uwi hanggang sa neto nga, itong taon na to. Nung last year yata, nung nakakuha kami sa may Memorial Park, sa may Beyond the Sunset, sa mapuntang Nagilian, inilipat namin pati yung mga parents ko, yung kapatid ko, saka yung pamilya ko. Nilagay namin sila sa isang lugar na lang na medyo maayos, hindi ka na kailangan maglilinis pa. Kaya lang nung nangyari yun bago namin dalhin doon, nung hinukay namin yung mga katawan nila bago ilipat, napansin ko na yung panganay kong babae, si Shaila, hindi pa gaano nag-decompose. Yung kanyang, mayroon pa yung kanyang balat-balat pa. Kaya nung dinala namin dun sa, pinakremate, yun lang anak kong yung panganay, pinakremate namin. The rest, hindi na. Nilagay namin sila sa isang parang bag na, supot na, ni hutas pa gano'n. Doon na mga kanya-kanya pangalan. Tapos yun, hinintay namin yung at least nung dinala namin na roon sa cremation, walang gaano tao. Kaya madaling na asikaso. Ang nagbayad pa nga ng dahil tayong wala naman tayo. Nagbayad na nga nung cremation niya, yung isang pamangkin ko na nagtatrabaho sa gobyerno. Pero yun, nasa promo pa rin yung presyo nila kasi kaya medyo mura. 15,000 yata yung binayaran. Pero yung paglipat namin doon, yung promo rin ng na yan, nagbigay lang din ako ng konti lang na tulong na may naipon naman ako. May konti lang na binigay din ako. Sabi ko, 10,000 yata yung binigay ko na tulong ko. Pero actually yun, yung promo nila yun kasi dati yung presyo niya is 50,000 yata. Nung nagkaroon ng promo, naging 30 or 40. Something. Yun na. Tapos yun, nagkaisa kami na nilipat namin dyan sa Beyond the Sunset. Hanggang sa yun parang may sabi namin sa sarili namin na magkakapatid na para hindi yung gaya nung una, maputik, matulas, matarik pa. Kasi very slope din yun yung lugar na yun. Saka makipot. Tapos, ngayon po, ano ang buhay ni Henry Sia Yeah. nang matapos yung kalunos-lunos na trahedya na nawala lahat ng family mo? Ano ang naging buhay mo after the accident or yung... Nung nawala na sila at nag-resign na rin ako sa trabaho, sabi ko,
boss, hindi na ako magtatrabaho. Bakit? Kinukuha na ako ng mga biyanan ko sa probinsya. Niyaya na akong pumunta ron. So, I stayed there. Nagpunta ako sa probinsya. I stayed there for 3 years para daw makalimot. Para makalimot daw. Kasi dito nangyari na ano. Ewan ko. Yung salita kasing makalimot, mahirap kagad na kuwan. Siguro yun nga, it takes years. Pero sabi ko, kakayanin ko naman. Kaya nagpunta ako sa probinsya, 3 years na nandun ako. Nag-alaga ako ng baboy. Bumili ako ng palay para mawala siguro yung pero andun pa rin yung tragedya na yan. Hindi mawawala yan eh. Andiyan pa rin. Pero may encounter mo na lang na malilimutan mo rin. Kasi nakakatulog naman akong maayos. Hindi naman ako nababalisa na naghahanap o ano. Hanggang sa ganun na tumutulong din ako doon sa grocery na. Kasi may grocery yung hipag ko ron. Pagka namimili siya ng mga grocery papunta Cabanatuan, ako ang nagbabantay ng tindahan for that day. Tapos hihintayin ko siya hanggang gabi. Kung minsan, gabing-gabi na, mga 10 o'clock na, kailangan umuwi naman na ako, kumain. Sila naman, darating din, mamaya-maya, andyan na pala, dumarating na hipag ko. Kasi hawak ko yung susi. Eh di, yung nangyaring kalunos-lunos sa pamilya mo, may galit ka ba sa Diyos o nawalan ka ng tiwala na bakit ang tanong mo siguro sa sarili mo, why na bakit kinuha lahat ng family Hindi mo? naman ako nag-isip ng gano'n na nung nawala yung pamilya ko, hindi naman ako nag-isip na gano'n ng parang sisihin ko yung Diyos. Wala sa iisip ko yun na sisihin ko yung Diyos kasi ang alam ko kasi nangyayari pagka ganyan na trahedya, wala naman may gusto eh. Sa bagay po. Maski yung papatay kong wala naman may gusto yung mga ganyan eh. Kaya lang calamity nga, yung weather na yan, walang nakakalam kung darating o umaga o anong oras. Wala naman nakakaalam yan eh. Kaya wala akong sinisisi na dyan. Kaya lang, yung mga ibang tao lang ang siguro, aware na lang siguro sa akin na gaya ng isang bayaw ko. Sabi niya, alalayan niyo si Henry. Baka yun nga, baka magkaroon ako ng masiraan ng ulo. Yeah. Sa kwan naman ng Diyos, hindi naman tayo nagkaganon. Hanggang sa nabarka-barkada na ako rito, siguro nawala na yung mga isip-isip ko. Yun na, yung napunta pa ako sa inom-inom na. Hanggang sa pati yung bahay na, naging bahay na ng barkada. Pero hindi mo man lang naisip na, i-end mo rin ang buhay mo, gano'n, to be with them, o magkakasama kayo, hindi mo inisip na... Hindi ko inisip yung gano'n, kaya lang, siyempre, nung nangyari na yun, nailibing na sila nun, talagang wala akong kibo. Maski na yung mga hipag ko, maski kinakausap ako, hindi ko sila kinikibo, parang wala akong kilala. Yun lang. May nagpapaalam na, hindi ko pinariringan yung anong sinasabi nila. At doon lang ako nakamukmuk sa isang lugar. Pero yung natanggap mo na ilang taon bago mo na, hindi na sila darating, hindi ko na sila makikita. Matagal din, ma'am. Yung isipin ko, matagal din na Kasi yung sabi ko nga, nung umuwi na ako dito na, sabi ko, it's time yata na doon na rin ako sa Baguio. Punta ko doon para
linisin ko naman yung bahay o ano. Naglilinis ako dyan pero hindi ako dyan natutulog nung una. Siguro mga 1 linggo. Tapos sabi ko sa sarili ko, subukan ko nga matulog na rin dito sa bahay ko. Sabi ko gano'n. Hanggang sa natutunggan gano'n na di naman ako naghahanap sa kanila kung ano. Ang dinadasal ko lang kung andyan kayo mga anak at saka Hello! Ito po si Hurben ng Hurben Vlog TV. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Kalinga Prab. Mga Kalingap at mga Karepa, huwag niyo pong i-skip ang ads para makatulong po sa kanila. Ito po muli si Hurben, nakikiusap po sa inyong tangkilikin po. Huwag niyo pong kalimutan pindutin ang subscribe at i-click po ang bell para sa updated na videos. Marami pong salamat. Bye-bye!